sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali rin po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap. At sa misa pong ito, ialay natin ang ating mga personal na kahilingan, kasama na rin ang mga kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin, lalo't higit ang mga may sakit. Isama din po natin sa ating misang ito ang lahat ng yumao nating mahal sa buhay. At bilang mga anak ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at patawad sa ating Diyos Amang nasa langit. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may makapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila na may kinapuotan din natin. Ngunit, nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo at siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin.
Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas sa Jesucristo, binuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng Kanyang pag-ibig at kamtan din natin ang buhay na ating inaasam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako mag-arahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka na sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil siya sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Na makita sila, ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali po muli sa inyong lahat. Parang mahina, hindi pa yata kayo nakakakain, pero tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat naririto tayo na kahit medyo umulan, tayo ay tinawag niya upang dumalo sa banal na pagdiriwang na ito. Naalala ko po nung ako'y nagmisa rin dito sa shrine ng Padre Pio, merong isang pamilyang lumapit sa akin at humingi ng pagbabasbas. At ang sabi ng nanay, "Alam niyo po, Father, kapag kami po ay umuwi galing abroad, ito po ang una naming destinasyon, ang Padre Pio.
sapagkat nagpapasalamat po kami sa mga mirakulong aming natanggap mula sa Diyos. Alam niyo po, napakagandang pakinggan ang mga ganong salita. Sapagkat minsan, kapag ang lahat ng bagay ay umaayon sa ating kagustuhan o ayon sa mga pangyayaring gusto nating mangyari, no? Kapag tayo'y natitempt na isipin na ang ating success ay dahil sa ating effort, nalilimutan nating bumalik sa Diyos. Minsan, inaakala natin na dahil sa ating kakayanan, kaya tayo'y nasa ganitong katayuan, successful. Minsan, nakakalimutan na nating bumalik sa Diyos. Madalas, tayo'y bumabalik sa Diyos kapag tayo'y nakakaranas ng pighati, ng kalungkutan, ng karamdaman, ano-ano pang problema, at tayo'y humihingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ako, hindi po ako sapat. At sa pagsigaw na yan, maihalin tulad natin yan sa 10 ketongin na nakita ni Jesus sa daan. Alam nila ang epekto ng pagkakaroon ng ketong. Sapagkat noong panahon po ni Jesus, ang ketong po ay isang sakit sa balat. At hindi lang ito talagang sakit na pisikal, kundi masakit din pang-spiritual sapagkat sila ay malayo. Sila ay malayo o inihiwalay sa komunidad. Sapagkat para sa mga Hudyo, kapag ikaw ay may ketong, ikaw ay makasalanan. Ang epekto ng iyong kasalanan ay pagkakaroon ng sakit. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, pumunta kayo sa pari o sa saserdote dahil sila lang ang may kapangyarihan magpagaling at magpatawad. Kapag napatawad na ang iyong kasalanan, ikaw ay magaling. Ikaw ay gagaling na pisikal. Yun po ang kultura noong panahon ni Kristo. Tayo ba, katulad din ng pamilyang na kilala ko dito, tayo rin ba ay bumabalik sa Diyos? Napakagandang pagnilayan po ang 2 bagay na ginawa nung taong bumalik sa Diyos, nagpuri sa Diyos. Ano ang unang bagay na ginawa niya? Nung napunan niya na siya'y magaling na, bumalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Isipin niyo, kayo'y papunta rito, kayo ay sumisigaw at nagpupuri sa Diyos sapagkat kayo'y pinagaling ng Diyos. Ito ay palatandaan ng tunay na kagalakan ng pagpapasalamat. Sapagkat ang taong tunay na masaya ay marunong magpasalamat. Walang taong nagpapasalamat na malungkot, maliban lang kung hindi siya satisfied sa kanyang hinihingi. Di ho ba? Pag may binigay ka, sasabihin salamat, pero malungkot, ibig sabihin, hindi na-satisfy ang kanyang kagustuhan. Pero kung ikay masayang nagpapasalamat, yun ang tunay na kasiyahan. Nagpapasalamat ka sa Diyos sa anumang bagay na iyong natanggap. Ikalawang bagay na ginawa ng ketonging bumalik sa Diyos. Ang sabi rito, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Anong ibig sabihin ng pagpapatira pa? Ang pagpapatira pa po, ito ay yung submission ng iyong sarili sa Diyos. Lumuluhod, nagpapatira pa, dumada pa, dahil alam natin na tayo ay kulang. Na ang tanging ang Diyos lamang ang magpupuno sa ating mga kakulangan. Na tanging ang Panginoong Diyos ang siyang magbibigay ng grasya para masolusyonan ang ating problema. Sa panahon po natin ngayon, ang ketong po, nagagamot na. Pero mas lalong mahirap gamutin ang ketong o sakit pang-spiritual.
Mahirap gamutin ang ketong ng taong hindi marunong magpatawad. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo gagaling. Mahirap gamutin ang taong may ketong na hindi marunong tumanaw ng mabuti, ng utang na loob sa kapwa. Walang empathy sa mga mahihirap. Mahirap gamutin ang ketong na sakit sa ating spiritual na pamumuhay. At kung tayo may ganitong uri ng sakit, ang Diyos lamang ang magpapagaling sa atin. Kaya nga tayo nandito. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap. At narito tayo, nagpapatira pa sa Diyos dahil tayo ay may hinihiling na kagustuhan. Na nawa ito ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Tayo po ay laging magpasalamat kahit na hindi pa binibigay ang ating mga kahilingan. Sapagkat kapag tayo ay nagpapasalamat na hindi pa binibigay ng Diyos ang kahilingan natin, ano po ang tawag doon? Pananampalataya. Pananampalataya. Sapagkat tayo ay nagtitiwala na sa taktang panahon, tayo rin ay papagalingin. Kaya ano ang tugon ng taong bumalik sa Diyos? Ang tugon niya ay pagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon at ang kanyang pagpapakumbaba na siya ay hindi sapat para siya ay mamuhay. Kaya mga kapatid, sa misan pong ito, alalahanin natin ang mga grasya ng Panginoon. Hindi dahil sa ating kalakasan o dahil sa ating effort. Dahil lahat ng biyayang ating natanggap, lahat ng mabubuting gawa na ating ginagawa ay resulta ng habag at pag-ibig ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslot. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule.
ad experimentum simula sa Disyembre. Ikalima, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na tiket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yonting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-6, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ng ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa may store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na misa. Tayo po ay palaging tumugon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap sa pamamagitan ng pasasalamat at pagpapakumbaba na ang tanging ang Diyos ang magpupuno sa ating mga kahinaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng bulaklak kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.